So ano ba ang gagawin mo kapag sinabi ng client ano ba mga experience mo doon sa services na in-offer mo sa kanya? So let's say ikaw ay isang beginner. Ang masasabi ko lang sa'yo is mag-aral ka man lang ng kahit onti or basic doon sa services na ino-offer mo kay client bago ka maghanap ng mga client. Dahil sobrang dami mong advantages kapag napag-aralan mo muna yung services na ino-offer mo bago ka maghanap ng client. Pero meron naman ako mga estudyante na mga nag-a-apply na kagad at nakakapag-close ng kahit wala silang alam ni isang knowledge doon sa ino-offer nilang services. Pero medyo risky nga siya kapag i-offer mo na siya kay client. Kasi para ka lang nagbebenta ng isang bagay na hindi mo alam kung ano yung binibenta mo. Medyo mahirap nga yun, pero medyo posible naman siya. Pero ang nire-recommend ko talaga is pag-aralan nyo muna or maging freelancer muna kayo doon sa services na yon bago ka mag-offer kay client. Ngayon, kung ikaw ay isang beginner at meron ka ng alam at experience doon sa services na ino-offer mo, try mo sabihin sa kanya two types of thing. Try mo sabihin sa kanya yung katotohanan na may experience ka talaga, nakapag-aral ka, meron kang mga certificate at ito yung mga sample works na ginawa mo ng mga test job or etc. Tuloy mo yun ipakita sa kanila. At syempre, as a beginner, onti pa rin laman ng portfolio mo, hindi ka pa masyadong confident, pwede mo sabihin sa kanila yun yung ganun. At pwede ka mag-offer sa kanila na mas mababa pang mga rate para as a beginner, salary lang siya. Pero don't worry guys, kahit beginner pa yan, ang habol mo dito yung skills at experience at yung mga sample work na matatapos mo doon sa client mo. Para yung second client mo, napakadali na lang kunin. So, pag sinabi sa'yo, anong experience mo, yung una way is pwede mong sabihin yung katotohanan na pwede mong sabihin sa kanila na nagsisimula ka pa lang, na merong experience ka naman, ito yung certificate mo, ganyan. Yung pangalawang way naman is you can fake it till you make it. This is not recommended dahil ika nga, unethical siya, pero this is still possible. Dahil meron na akong mga estudyante na ganoon din yung ginagawa. Pero wala namang masama doon dahil isa win-win situation naman. Dahil makukuha naman ng client yung good services or yung good outcome sa business niyan at ikaw naman is kikita ka at yung pinang-outsource mo na empleyado is kikita rin siya. So, walang talo dito. So, sa pangalawang way, pwede mo sabihin sa kanya na may experience ka na mag-work sa ganyan-ganyan. May experience ka na i-grow yung YouTube ni ganyan ni ganon kahit di naman talaga ikaw gumawa. Kumbaga, fake it till you make it. Ako minsan sinasabi ko sa client, yung nagsisimula pa lang ako, sinabi ko na ako yung nag-edit doon sa may Jollibee, ganyan-ganyan. Pero hindi naman talaga. At ang kinalabasan nun is yung client, sinare pa rin ako at naging masaya si client dahil nabigay ko naman yung services na gusto niya in a quality way. So, walang talo. So, it depends on you if ano yung gusto mo doon sa dalawa. Kaya nire-recommend ko talaga mag-aral muna kayo na kahit onting knowledge sa services mo para madali na lang talaga maghanap ng first client. Pati yung first client nyo is okay lang kahit mga nasa $6 per hour pa yan or $5 per hour. Ang mahalaga, makakuha ka ng experience at ng knowledge at ng mga portfolio or sample works. Para sa second client, napakadali mo na lang siya i-close dahil alam mo na ang pasikot-sikot. So, ayun yung sasabihin mo at mga types of strategy na pwede mong sabihin kay client kapag tinanong nila ang experience mo. So, see you on the next lesson.